Higit sa lahat ng uri ng pagbabalay, ikaw ang aming nais Panginoon. At kailan ba'y wala ibang makasasapat sa nais nito? Dahil ikaw ang yaman ng langit, na sa amin pinagkaloob ng Diyos Ama, upang sa lupa ay aming maranasan ang iyong banal na kaluwalhatian.
Good morning po sa ating lahat. Sige po, magsintayo na po. Panibagong linggo na naman po at tayo nagkita-kita at nagsama-sama upang magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Sa umaga pong ito ay muli po natin ito na nating isip, ang ating puso sa ating pananambahan sa Panginoon. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti at hindi po tayo pinapabayaan ni Lord. Kahit kailan hindi po nakulang sa atin si Lord Jesus. Hallelujah. Sa umagang ito, sabay-sabay na po tayo magtaas ng ating kamay, aawitan natin ang Panginoon. Sabay-sabay natin siyang papupurihan.
Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Na muli kami, Panginoon, tinakot sa lugar na ito para ikaw ay maitas namin sa panig namin, Panginoon, sa Espiritu at kalooban. Lord God, nandito po kami, Panginoon, sa unang aming mga kapangyarihan, O Diyos, na nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran, O Lord, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Sinasadya at sinasadya, O Diyos, sa isip, salita at sa bawat Panginoon Jesus, dalangin ko, O Diyos, ay umaga, Panginoon, na samahan namin
Dalangin ko din po, O Diyos, ang aming pastor, Panginoon, ang maghahayag ng inyong banal na salita sa aming pag-aaralan ngayong umaga, Panginoon, na ikaw, O Lord God, ang umabay sa kanya, Panginoon, na kanyang sasabihin sa kanyang bibig kasi, Panginoon, ay magmumula lamang sa iyo, O Lord God. Gayon din po sa aming Panginoon, na ang kikinig, Panginoon, ay buksan mo, O Diyos, ang aming puso at isipan, Panginoon, na ito ay umilog sa aming puso, O Lord God, at maisabuhay namin, Panginoon, maging sandalan namin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin buhay. Lord God, dalangin ko, Panginoon, sa umaga ito, Father God, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy, O Lord God, na umilog sa aming kalagitnaan, Panginoon, na apat na sulok na tahanan ito, O Diyos, ay siyang maghari, Panginoon, na anumang gawa ng kaaway, Father God, ay hindi kami pasukin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa isang linggo. Nagdaan, Panginoon, sa isang linggo pagsubok, Panginoon, sa kalusugan namin, Father God, at spiritual namin buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil sa iyong pag-iingat sa amin sa araw-araw, sa paggabay mo sa amin dahil sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, at sa iyo na namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa Diyos dahil sa anumang panahon, kahit mainit, ay mas pinili natin pumunta dito at manatili tayo sa piling ng Diyos. Ating pong batiin ang ating mga katabi na Happy Lord's Day. Ating pong bigkasin ang ating church purpose. Living worship, hosting Jesus, living by the Holy Spirit. Ang ating church declaration, we do our best to love God and to offer living sacrifice to God and to serve people and to preach the kingdom of God to the very end of the earth. Ating pong awitin ang ating Lord's Prayer.
Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, Father Almighty. From there He will come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Tayo po na lang. Magpala na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa araw nito, Panginoon, na muli mo kami binigyan ng kalakasan, Panginoon, upang Ikaw ay aming purihin at sambahin, Panginoon. Salamat po sa buong sanlinggo na pag-iingat mo, Ama. At Panginoon, narito po kami, Lord God. Inisin niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon, na itoon lang namin ang aming puso sa inyo, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tunay na ako, Panginoon, na tinataas ko po sa inyo, Lord God, ang buong music team, Panginoon, Lord God. Mula sa aming sumbitter, Panginoon, bigyan niyo po siya ng magandang piling, Panginoon. Maging ang mga baka pa, Lord God. Samahan niyo po kami, Panginoon, upang Ikaw ay maitaas namin, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God. Ngayon din po ang lahat ng manumintong, Panginoon, ang mga instrument, Father God. Lord, samahan niyo po kami, Panginoon, na ang lahat ng parte ng aming katawan, Panginoon, ay magamit namin ito upang Ikaw ay aming papurihan, Panginoon. Upang Ikaw ay maitaas namin, Lord God. Salamat, Ama, sa kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Gamitin namin ang aming mga kamay, paa, ang mga bibig, Panginoon. Naitaas namin ang mga awitin, Lord God. Nawa, Lord, ang mga awitin na aming aawitin ay ito ay para sa kalulugod namin, para sa inyo, Lord God. Maraming salamat, Ama. Samahan mo kami, Panginoon. Ikaw po ang tumayo sa aming kalagitnaan. At kung ano man ang kakulangan, Panginoon, Lord, Ikaw po ang magpunan ng lahat. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Dapat lang natin pasalamatan ng Diyos sa kapilihan natin ng mga ingat sa akin sa lugar na ito. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you.
Hindi pa tayo magpapalala sa Panginoon. Hallelujah. Tunay nga napakabuti niyo po sa amin, Panginoon. Tunay nga hindi niyo patuloy niyo po kami iniingatan sa araw-araw, Lord God. Sa kalakasan ng Diyos na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa pag-iingat niyo po sa amin, sa aming trabaho, mga negosyo, Lord. Yung pinagkaloob niyo po sa amin, salamat po, Lord Jesus. Kaya sa umaga nito, patuloy ka namin pasalamatan ng pagpupulihan sa kabutihan niyo po sa amin, Lord Jesus. Tayo ka ang mahalin at taas at pagpupulihan sa lugar na ito. Dahil buti-buti mo, Panginoon. People
lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa kabutihan. Sa mga ganito patuloy po namin itaas at pupulihan ng Diyos. Habang kami ay nabubuhay, Panginoon, at kami ay patuloy na magpuli sa inyo, Lord God. Ay tunay ka na pag-iwalay ka din sa inyo, Panginoon, ay wala po kami, Lord Jesus. We thank you, Lord. We thank you. Pupulihin ka ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat. Sa
Magandang umaga sa ating lahat. God is good. And all the time. Amen. Sige. So ngayon ay meron tayong communion. Good morning din po sa mga sumusubaybay sa atin. Patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong pagtatangkilik ng ating gawa. Amen? Okay. So yung ating pinag-aaralan ngayon ay yung mga dakilang mga tao ng Biblia o tauhan o mga mahuhusan na itinilaga ng Panginoon sa daigdig nito para gawin yung kanyang mga layunin. Okay? So ngayon ay ating pag-aaralan ngayon ay ang buhay ni Noe. Okay? So kilala naman siguro ninyo kung sino si Noe. Sabi niya, let us live righteously like Noah. Okay? So sa bawat isa ay ang naisip at nais natin ngayong gawin ay mamuhay tayo ng katulad ni Noe. We need to live righteously because that is what God wants. Okay? Yan yung nais ng Panginoon. Kaya kung bakit tayo namumuhay hanggang ngayon ng pagiging matuwid. Amen po? So buksan natin yung ating mga Biblia sa aklat ng Genesis chapter 6, 5 to 13. Okay po? Lahat na tumayo. Tayo pong lahat ay magbabasa sa aklat ng Genesis chapter 6, 5 hanggang 13. So tingnan natin kung ano ba yung sinabi ng Panginoon tungkol sa pagiging matuwid. Okay po? So kung kayo po ay naririyan na, ay tayo po ay magbabasa mula po dito sa aklat ng Genesis chapter 6, 5 to 13. Okay? Nariyan na po kayo? Okay, kung nariyan na po kayo, ay ating pong basahin yung talata na ating nabanggit. 5. Nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya ikinalungkot niya ang pagkalala sa tao. Sinabi niya, lilipurin ko ang lahat ng aking taong aking nilalang. Lilipurin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya ay sinuwi lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. 9. Napaka-buting tao ni Noe. Siya na lamang ang natitirang matuwid sa panahong iyon palibasay na namumuhay nasa kasama ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan, kami po'y naririto at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, Panginoon. Lord God, I pray na tulungan po ninyo, Diyos kami, na sa buhay ni Noe, kung ano po, Diyos, yung mga aral, ano yung mga dapat namin pagpatuloy, o ano yung aming natutunan o matututunan sa buhay ni Noe, Panginoon. Pagpalain niyo nawa, Panginoon God, ang gawain na ito sa lahat ng naririto, bagay sa mga sumusubaybay sa aming Panginoon, ay pagpalain niyo po sila. Panginoon, ipaunawa po ninyo sa amin yung bawat mga talata, Panginoon God na ito, na naway magbigay din sa aming Panginoon God ng lakas, Panginoon. Lalo na sa kasalukuyang panahon na mayroon kami ngayon. Tinatas namin ang iyong dakilang pangalan sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi na Amen. Okay, tayo pong lahat ay magkakapunan. The book of Genesis ay marami pong kasaysayan dito po, yung marami pong kwento na ating mga napapakinggan o di kaya ay maraming kwentong pangbata napapanood. So ngayon ako po ay magtatanong sa inyo, sa ano po ninyo nakikilala si Noe? Saan siya kilala? Gumawa na daong. Tama po. So, gumawa ng daong, ano pa? Sa panahon ni Noe, yung tanda ninyo. Of course, nagkaroon na baha. Kasi wala namang daong kung wala baha. At di ba doon, ano pa yung pamilyar para sa inyo? Kay Noe. Ano ang pamilyar sa inyo kay Noe? Si Noe ay ano pa po? Ito yung bagay na dapat po natin dito
maunawaan at maintindihan sa buhay ni Noe. Kasi ang totoo, sabihin ko sa inyo, kilala natin si Noe dahil siya ay gumawa ng daog o arko. Nakilala natin siya dahil sa baha. O nakilala natin siya because of covenant. Yung covenant na kanyang ginawa ng Diyos at sa kanyang Moses. Ano yung covenant? Ano yung covenant? Ano yung tipan ng Diyos kay Noe? Rainbow. Kay rainbow. Pero mga kapatid, ang totoo, hindi niya kilala ng Panginoon si Noe. Minsan, nakakapakinig tayo, lalo na kung hindi tayo nababasa, hindi po kilala si Noe ng Diyos sa arko, hindi kilala ng Diyos si Noe sa rainbow, hindi kilala ng Diyos si Noe doon sa baha. Alam niyo po kung saan nakilala ng Panginoon si Noe? Sa kanya matuwid na pamumuhay. Result lang ninyo ng matuwid na pamumuhay ni Noe, yung arko, o yung baha na yan. Dahil dito makita nyo mga kapatid sa talatang ating nabasa, sabi ko dyan sa inyo, let us live righteously like Noah. Sabi ng Panginoon, wala nang ibang taong matuwid kundi si Noe. So kilala ng Panginoon si Noe sa matuwid na pamumuhay, hindi sa arko. Hindi o sa baha. Alam niyo kung sino yung nakakilala ng arko at nakakilala ng baha at yung sa tipan? Yung mga tao. Pero hindi na siyasa o hindi na kilatis na si Noe pala ay matuwid. Di ba? Sa pagiging matuwid, yun yung naging resulta yung arko. Yung arko na pinagawa ng Panginoon sa kanya. O, di po ba? So, sa panahon ng mga kapatid, sabi ko sa iyo, we need to live righteously because that is what God wants. Amen po? So, tingnan pa po natin yung buhay ni Noe. Si Noe ay, mula kay Adan, siya po ay ikasampung generation. Mula kay Adan, papunta kay Noe. At ang kanyang grandfather ay sino grandfather niya? Si Methuselah. Ilang taon namatay si Methuselah? 969. At siya yung pinakamahaba ang buhay. Tama po? At sino naman ngayon yung kanyang anak ni Methuselah? Walang iba kundi sino ang anak ni Methuselah? Oh. Walang iba kundi si Noe. Si Lamech. Oh, di ba? Si Lamech. I think 187 si Methuselah pinanganak si Lamech. Then si Lamech ipinanganak naman niya si Noe ay 180. Ganyan din ang kanyang kapanganakan. So, ito sabi ko sa inyo, mula kay Adan is 10 generasyon papunta kay Noe. Naintindihan? Okay, so ang grandfather, ano sa palagay niyo? Babae ba si Methuselah o lalaki? Hindi, sa totoo, nung hindi ko pa nababanggit, ano pagkakilala ninyo? Babae o lalaki? No. Babae, di ba? O ngayon, natin sa alam ninyo yung ating pinagiging. Huwag kayong tandaan po ninyo. O nawalan po ninyo ito kasi may silang. Si Methuselah, hindi po siya babae. Siya ay lalaki. Lahat po nito, lalaki po talaga ito. Eh, nung pinangalan ng Methuselah, ay ang kanyang anak ay si Lamech. Na si Lamech naman, ang kanyang namang anak ay si Noe. Ayan. So, si Noe po, yung naging anak ni Lamech. Tama po? So, sa panahon na ng mga kapatid, ay isinilan niya si Noe. Okay? Nung pag-edad na 500, ipinanganak naman ni Noe ang kanyang 3 anak. Sino? Sino yung anak ni Noe? Very good. 3 yung kanilang anak. Tama po? Okay. So, ano ang kahulugan naman ng pangalang Noe? Ang kahulugan
kapatid niyan, ang nagbigay naman din po diyan ay walang iba ang kundi ang kanyang ama. Kaya noon yung pinangalan niya dito, ang kahulugan po ay comfort. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, asan na? Ayun o. Si Noe ay kasampung henerasyon, ina po ni Adan. Ang kanyang lolo ay si Metusela at ang kanyang ama ay si Lamech. Ang kahulugan ng kanyang pangalan ay aliw o comfort. Diba? So, sa panahon kasi niyan, inyong mapabasa po dyan sa chapter 5, kung babalikan po natin, sabi niya ni Lamech, sinabi niya, mula sa lupang ito na sinumpa ni Yahweh, ipanganganak ang lulunas sa lahat ng ating pagpapagal at pagpapakasakit. Kaya Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. O siya po yung taga-aliw. Okay? Comfort ang kanyang kahulugan, ang pangalan ni Noe. And then, ano yung sunod? Si Noe ay isa magsasaka. So, partner siya. Pero liban sa magsasaka, ano sa palagay niyo pang kaya niyong isipin para kay Noe sa kanyang trabaho? Tama, ano? Kasi kung hindi siya marunong magkarpentero, paano niya naman magagawa yung? So, very good, di ba? So, dapat alam din natin, liban po dyan, sa bilang isang pagiging farmers o magsasaka, si Noe din ay isang karpentero. Sapagkat, maliwanag naman sa isip natin ngayon, na inutusan po siya ng Panginoon gumawa ng arko o daong. So, maliwanag, magsasaka o karpentero po yung trabaho ni Noe. Okay? Tuloy tayo. Then, patapos dyan, sa talata ay siya'y matuwid sa paningin ng Diyos. Ito yung maganda. Alam mo mga kapatid, ang pinakamaganda sa atin sa buhay natin ngayon kasalukuyan, yung nakikita ng Panginoon na matuwid ka sa kanyang harapan. Alam niyo nung panahon po, sukdulan na po yung kasalanan ng lahat ng tao. Makapal na po yung tao ng panahon. Subalit, ang nakita na lang ng Panginoon dito ng matuwid, walang iba kundi si Noe. Sa ngayon, sa palagay ninyo mga kapatid, nung panahon at panahon ngayon, sinong matuwid na lang kaya yung nakikita ng Panginoon? Di po ba? So, sabi din po dyan mga kapatid, inutusan ng Diyos na gumawa ng arko. Inutusan po siya. Nagreklamo ba si Noe? May nabasa ba kayo sa Biblia na nagreklamo siya? Wala din po ba? Kahit ang makahawang panahon na ginawa niya yun, nagreklamo po siya? Wala. Ang kagandahan kay Noe, na kung ano yung binigay na gawain niya ay ginawa niya. Hindi siya nagreklamo. Di ba? Dito sa panahon natin na binigay sa atin ng Panginoon ng mga trabaho natin, minsan salit-salitan pa tayo, pero mahilig tayo magreklamo. At minsan, kung tayo ay may masama ang loob, ayaw natin gawin, ayaw natin magpagalit sa Panginoon sapagkat masama ang loob natin. Pero dito sa panahon ni Noe, hindi siya klaseng ganung tao. Alam niya kasi yung kanyang ginagawa. Alam niya kasi kung ano yung direktiba ng Panginoon sa kanya. Ginawa niya yung lahat. Di ba? Hindi siya kailangan siya nag-alilangan sa Panginoon. Okay? And then, kasama niya, ang buong pamilya ay naligtas mula sa baha. Anong sinabi ng Panginoon? Isama mo ang iyong mga anak at ang iyong manugang. So, ilan silang lahat? Kasama niya ng asawa. Ilan po sila? So, tatlo yung anak niya. So, tatlo yung anak. Tapos, may asawa si Noe. Ilan na? Ilan na? O kung may asawa yung tatlo, ilan na lahat? So kasi kasama yung kanilang mga manugang. Sa mga tuwid, silang lahat na sumakay doon ay 8. Pero bakit hindi sinabi ng Panginoon, sige, papasukin mo yung mga taong malulunod? Bakit bilang na bilang lang ng Panginoon sa kapal ng tao po ng panahon na yun, pero bakit wala lang yung pinapasok ng Panginoon sa ako? Bakit mas mahalaga pa sa Panginoon yung dalawa na lang hayop kasi mga taong lumutang-lutang doon? Alam niyo mga kapatid kung ano yung rason ng Panginoon? Sapagkat sila ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Kahit pinaalalahanan na ayaw magsisi, kahit may inutusan ng Panginoon, hindi nakikinig. Balik sa panahon natin, ganyan din naman.
Hindi na nakikinig. Kaya hindi tayo magtataka pagdating ng araw na marami pong hindi makasama. Sabi ko po dito sa Sunday School kanina, ang Panginoong Isus pumunta dito once lamang para sa sanglibutan. Pag sinabi para sa sanglibutan, namatay ang Panginoon para sa lahat ng tao. Pero ang tanong mga kapatid, sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, sa kanyang pagbabalik ba dito ay para sa lahat? Babalik po siya rito. Babalikan niya dito yung mga nananampalataya. Hindi na po siya mamamatay. Babalik na lang po siya dito para kunin yung mga sumusunod sa kanya. At sana kabilang ka at kabilang ako. O, di ba? And then ano pa yung sinabi po dito mga kapatid? Sabi niya na binaha sa loob ng ilang araw? Yan po. Binigay ko lang po yan dyan yung buhay ni Noe. Then, ang tubig ay umupa sa loob ng 150 araw. O, di ba? And then, ang arko ay sumadsad sa bundok na sumadsad po siya dyan. Hindi po ginawa ang arko sa bundok ng Ararat. Baka nagkakamalian tayo. Baka mayroon tayong mga napapakinggan na ganyan. Gawa na po yung barko bago sumadsad na maliwanag. Baka sinabi, baka may narinig napakinggan, ginawa yung arko sa mataas na bundok sa bundok ng Ararat. At yun ay mali-mali. Sapagkat ang sinabi ng Biblia, sumadsad ang barko sa bundok Ararat. Sa mga tuwid, gawa na ang barko. Hindi nyo ginawa. Di po ba? Ang sinabi kasi dyan ng Panginoon, na Noe, gumawa ka ng arko. Sapagkat, gugunawin mo ang mundo sa baha. Sabi niya. Kaya gumawa siya. Wala pong tinukoy sa mataas o sa mababa. Wala pong tinuturo. Di ba? Minsan kasi, baka mamay, napakinggan natin, ay doon ginawa ni Moises yung arko. Doon po, sumadsad. Okay? Tuloy. And then sabi niya, ipinadala niya ang uwak at ang kalapati. Unang pinadala niya ay ang uwak. Tapos sumunod yung kalapati. Naging ko tapos pagbalik ay mayroon po siyang dalang sanga. Pagkalipas ng 7 araw, nagpalipad ulit siya ng kalapati. At hindi na bumalik ang kalapati. Palatandaan na humupa na ang yung tubig. Okay? And sabi niya, pagkatapos po nun mga kapatid, siya ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Gusto ko yung ugali ni Noe. Di ba? Isipin niyo mga kapatid, yung tipong taong hindi marunong lumimot. Ano po ano? May mga tao kasi ngayon makakalimutin. Tingnan niyo mga kapatid yung binasa natin kanina. Alam niyo kung bakit naging matuwid si Noe? Dahil kasama niya ng Panginoon. Kailangan maliwanag sa sinasabi ng Biblia, hindi magiging matuwid ang tao pag hindi kasama niya ang Panginoon. Kasi ang lahat ng kanyang gagawin ay puro masama. Magiging matuwid lang yung ginagawa mo pagkasama mo ang Panginoon. Magkakaroon ka ng saya sa ginagawa mo pagkasama mo ang Panginoon. Kahit ano pa yung nakikita mo, wala ka doon pakialam sapagkat ang yung iniisip na rito ang Panginoon sa akin. Tama po ba? Wala kang kumamay sa akin sa pagtatayo mo ng arka. Bakit ako? Pwede naman ako gumawa. Andiyan yung aking anak, andiyan yung aking manugang. Hindi po, wala pong isip si Noe na ma-discourage po siya sa kanyang ginagawa. Yung kanyang determination ay andun sa buhay niya. Hindi siya nadi-discourage. Mas lalo na nagpapalakas sa kanya, yung nangyayari na napakasama yung mga tao. Sipin natin mga kapatid. Sa masasama na tao, palagay mo tutulungan si Noe. O, di po ba? Pag masama ang tao, dito na lang sa ating lipunan, makita niya, yung bata na nga bumubuhat ng pag masama yung tao, hindi tinutulungan. Kahit nga paupuin, kahit matanda na Brother Ryan. Pag sa mga ganyan arte, mayroon na senior citizen
16. Tingnan niyo po mga kapatid. Wala pong tumatayo dyan na matipulong lalaki na para paupuin yung matanda. Ganun kasama. At ganun din sa panahon ni Noe. Sige, gumawa ka lang dyan. Tingnan niyo yung mayroon pang masasama yung puso. Kahit sa loob naman din ng isipan, minsan hindi natin hindi po natin maiwasan na ikaw ay mayroong God sa iyong kapatid. O kay pastor. Minsan, nadadamay natin sa gawain natin yung Panginoon. Pero sinuwi, inyong papansinin, hindi ho siya gano'n, hindi siya tipong taong gano'n. Kaya naging matuwid po siya sa paningin ng Panginoon. Kasi sinuwi, tagapagbukulan siya ng lahat ng pili niya gagawin niya. Hindi siya nag-iisip, dahil yung anak ng basta ako tuloy-tuloy nagagawa. Ngayon, tutulong kayo. Kung magpapagamit kayo, di magpagamit kayo. Di po ba? Kasi ang mga kapatid, ang mahalaga kay Noe yung kanyang commitment sa Panginoon. Hindi dahil sa mayroong inuto sa Panginoon yung kanyang gagawin. Pero apart doon mga kapatid, mayroon siyang gagawin na talagang para sa kanya na ibibigay niya sa Panginoon. Hindi katulad sa atin ngayon. Kung ano yung batas, sundin natin yung batas, pero huwag ka na idaradag. Batas lang yung sinusunod natin. Pero yung isang bagay na dapat gawin mo para sa iyo, para over mo na lang sana yun sa batas na yun, hindi mo kaya gawin sapagkat nasunod mo na yung batas. Hanggang batas lang tayo. Pero ayaw mo na mag-extend pa doon ng iba pang bagay para i-pray mo na lang doon sa batas. Pero ayaw natin gawin yun eh. Pero sino may mapapansin po natin. Di ba? Inutusan ng Panginoon, pero ito pang mga bagay ginagawa ni Noe. Hindi yan doon sa inutusin. Mayroon pa isang bagay na ginagawa siya na nanulunod talaga ang Panginoon sa kanya. Tulad ko, halimbawa, nagpe-praise ako dito, pwede naman ako magkitara. Gagawin ko. Hindi lang tungkol ako sa pag-praise. Di ba? Hindi lang tungkol sa pagkikitara. Hindi lang tungkol sa pakikinig ako. Kung hindi mo pwede mong gawin, alam kong mayroon namang kulang na pwede mong gawin, bakit hindi mong gawin? At least ikakatuwa ng Panginoon at kahit pa paano magagawa yung isang bagay. Yun yung isang bagay na gusto po natin sa buhay ng Noe. Tama po? So, tingnan niyo yung mga tao. Okay? Puntahan natin ito, mga kapatid. Sabi niya, si Yahweh ay pinagpala siya ng Panginoon ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, sige, kalatan ninyo ang buong daigdig. Tingnan mga kapatid, wala na pong ibang tao. Ang tao na lang, ilan? Nung natapos na po yung baha, ilan na? 8 na lang. So sabi ng Panginoon, sa chapter, pinagpala po ng Panginoon sila. At lahat po yung angkan, mga kapatid at bansa, hanggang sa panahon ngayon, saan po nagmula? Kay Noe. Sa angkan ni Noe. Okay? So, sabi ko niya na nagtanim muna siya ng ubas at nalasing. Ang katunayan na binanggit ko sa inyo na si Noe ay isang magsasaka, siya po ay nagtanim ng ubas. At siya lang po yung sa loob ng Biblia mababasa sa inyo sa lumang tipan na nalasing. Magdamag siya ay hubad. At ang kanyang anak ng dalawa ng hubad, takpan siya. Yung kanyang kahubaran. Alam niyo yung mga manginginom nakakahiya. Tama mo ba? Minsan nagsasalita ka na hindi mo na alam. Narinig ko nga si Brother Domin alam mo pastor, mga ito talagang hindi ko gusto. Alam mo bakit? Pupunta sa bahay nyo. Iihi kung saan. Dudura kung saan. O di ba? Susuka. Ay nako. Maglinis. Ikaw pa yung ngayong may obligasyon na maglinis sa kanila. Pinahin mo So, alam niyo mga kapatid, nung panahon talaga sa laman, wala pang ibang talaga nalasing ito, kundi si Noe. Yung kanyang kahubaran na nakita. Di ba? So, hindi maganda kasi, hindi maganda siya na manginginom. Kasi mo manginginom. So, hindi maganda yun. Okay? And then, sabi dito mga kapatid, nabuhay si Noe ng 350 taong pagkatapos ng baha. So, mga tuwid, ilang taon si Noe nung bumaha? Ilang taon po siya nung bumaha? Ang kanyang edad ay 6 na raan. Sabi ko sa inyo kanina, pinanganak niya ang kanyang mga anak
anak na 3 ay nung siya ay 500 taon. Nung nagbaha, ang edad ng kanilang mga anak ay 100 taon. Isipin niyo, ito mga kapatid, kung noon ay mahabang yung buhay nila na pinahalagahan nila, how about yung buhay natin ngayon na umaabot na ng 70 or 80? Isipin niyo mga kapatid, yung buhay mo ngayon mga kapatid, minuto na lang sa Panginoon. Kaya kung sasayangin mo yung bawat taon, yung bawat buhay mo na yan, na hindi ka magiging matuwid sa paningin ng Panginoon, kawawa ka. Isipin nyo sila yung daang taon na kanilang buhay, pero isipin nyo kung paano nila pinahalagahan. Pero ikaw kapatid, tingnan mo yung sarili mo. Sa edad mo ngayon, nagtatampo ka sa Panginoon? Ginagamit ka ba ng Panginoon? Di ba dapat tayo ngayon dahil nagsig na yung ating araw o panahon ng buhay natin, dapat buo na natin binibigay dapat yung binibigay na natin yung sa Panginoon? Ito, ikukumpara natin si Vito Sila, 969 na nabuhay o namatay. Si Lamek, ilang taon po siya na namatay? 777. Ilang taon na namatay si Noe? 350 plus 600. Ilan? 950. Sa haba ng buhay, pero pinahalagahan po nila. How many years po siya na naglingkod sa 350 after po ng flood? Ikaw ngayon kapatid, ilang taon ka na? Ako ngayon mga kapatid, pagdating ng January 50, sasayangin ko ba yung buhay ko? Yung bawat taon na natitira sa akin at hindi ako maglingkod sa Panginoon, hindi ko sasayangin? Di ba? Ilang taon na lang, 60 na ako. Ilang taon na lang, magsisibit. Hindi ko alam kung abot ako ng 100 eh. Di ba? Tingnan niyo po yung buhay nila kung gaano nila pinahalagaan. Ikaw kapatid ngayon, kayo mga kabataan na naririto, gaano niyo pinahalagaan yung sarili ninyo sa Panginoon? Binibigyan niyo ba ito? Binibigyan niyo ba yung halaga? Pinagiging ba natin yung salita ng Panginoon na gawin ito? Di ba? Kapag pinagagawa ng Panginoon, go! Huwag niyo nang tingnan yung iba. Kung mayroon man nakakasakit na pagtingin sa mayroon may hindi na magandang nangyayari, ituloy niyo lang yung dapat na ginagawa niyo sa Panginoon. Huwag kayo magpapa-influensya. Even Noas, hindi po siya nagpapa-influence doon sa mga nagsasabing, ano ba gagawin mo dyan, Noah? Ang sabi ni Noah, tumulong na kaya kayo kasi babaha. Pero walang pagsisisi, hindi nakikinig. Maging ka ngayon mga kapatid, matutulad ito sa panahon ni Noe. Maraming tao hindi nakikinig eh. Ayaw pakinggan yung salita ng Panginoon. Pag sinabi, magsimba, hindi magsimba. Ito yung nakakalungkot. Sasabihin ng ibang tao, mahal nila ang Panginoon. Pero ako para sa akin, mga kapatid, kung mahal mo ang Panginoon, dapat lagi na nagsisimba. Ang hirap sabihin, mahal mo ang Panginoon, hindi ka naman nagsisimba. Komplikado sa ginagawa mo eh. Di ba ba? Patunayan mo na mahal mo ang Panginoon, patunayan mo sa iyong pagsamba. Yung totoo, pagsamba mo sa Panginoon. Kasi tapos sasabihin mo, andito naman sa puso ko, andito naman sa isip ko. Patunayan mo sa ginagawa mo. At ako'y maniniwala na mahal mo ang Panginoon. Tulad ni Noe, di ba? Oh. Yan mga kapatid. So yan yung buhay ni Noe. So ano yung dapat natin ipagpatuloy ngayon sa ginawa ni Noe? Okay, sabi dito, 4 na bagay yung ating tatalakayin. Sasampuin ko sana eh. Kaya bang matapos tayo mamaya pang klasik ko. Diba? Kaya 4 lang. Praise God. Thankful tayo sa pag-4 lang. Kasi kung nagkataon, inanin ko to, thankful ba tayo? So 4 na. Ilan lang ito na ating nakita sa Panginoon. Why should we continue to live righteously despite a faithless society? Tingnan niyo yung society, yung environment ni Noe at environment natin ngayon. How do we compare their situation until today? Yung panahon natin nowadays. Yung society nila at society natin ngayon. Yung environment nila noon at environment natin ngayon. Doon sa mga faithless society. Tingnan nyo mga kapatid kung ano yung ginawa ni Noe sa panahon na yun. At maaaring din gawin natin ngayon na ipagpatuloy natin yung ginawa ni Noe. Di ba? Number 1 mga kapatid na gusto ko natin dito pusuan,
Puso ano? Sabi niya, Noah was a model of a righteous in the midst of a privileged society. Di ba? Si Noe ay ating matutularan sa kanyang matuwid na pamumuhay. Tama po? Bakit po? Kung inyong papansinin yung talata na binanggit ng Panginoon, sabi niya, wala nang ibang tao sa sanlibutan ito o doon sa panahon nila na matuwid, kundi si Noe na lamang. Palagay ninyo, anong tinuturo ni Noe sa kanyang mga anak? Tuturuan niya kaya ng masama? Siguro hindi siya magtuturo ng ito. Alam mo mga kapatid, ang gusto na makita sa atin ng Panginoon ay yung matuwid, hindi ka gumagawa ng masama. Ito mga kapatid, kung nakakatulong sa iyo ang masama para maging matuwid, magpakasama ka. Dahil magiging matuwid ka eh. Pero kung iyon ay hindi nakakatulong para sa iyo, huwag mong gawin. Sapagkat hindi malulugod sa iyo ang Diyos at hindi natin magiging mulilis sino. Ngayon po, babasahin ko sa inyo mga kapatid, sabi niya rito. Sabi niya, evil or sin never leads us to be righteous in God's eyes. Hindi talaga. Di ba? Yung kasamaan o kasalanan, hindi ito yung magdadala sa atin na tayo ay maging matuwid, maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Hindi. Never. This is sanay. Kung yung sana, ang nagpapatuwid sa tao, pero sabi ng Panginoon, lahat ng tao dito umabot na sa sundulan, yung kanilang kasamaan, hindi eh. Nasusupan siya sa gumagawa ng masama. Kasi puro na lang masama yung kanilang ginagawa. Wala na siyang ibang nakita, kundi ang matuwid na lang ay sinuwid. Di po ba? Isang magandang bagay na dapat na maipakita natin na maging matuwid tayo. Tama ka. Tama yung pagkatao mo. Tama yung ginagawa mo. Di po ba? Huwag mong gagayahin yung mga taong nasa paligid mo. Dahil tinawag ka ng Diyos para gumawa ng matuwid na akayin sila. Hindi para ikaw yung akayin nila para gumawa ng masama at maging matuwid ka. Hindi. Di po ba? Maraming naakay, ang daming nakakawili-wili, maging sa panahon po ni Noe. Kasi bakit itong karamihan na ito? Ayos mo. Ang minsan, yung ating napapansin, akala natin lahat ng karamihan yun yung tama. Pero pag mali tayo. Di po ba? Kasi tingin-tingin na ni Noe, ang dami niya gumagawa ng masama, baka yun yung tama. Pero hindi, nakinig siya sa voice ng Panginoon. Nakinig siya doon sa direkta na inuutos sa kanya eh. May mga tao hindi nakikinig eh. Kahit sinasabihan ayaw pa rin makinig kasi may sarili siyang prinsipyo. Tama ba? Gusto niyang patunayan yung kanyang sariling prinsipyo. Again, once again, lahat tayo narito. Sana isa yung principles po natin, principles ng Biblia. Prinsipyo ng ating Panginoon. Tama ho? Pwede pong isigaw ang iyong mga pangalan. Pangalan nyo huwag nyo isigaw yung pangalan ng katabi ninyo. Okay. 1, 2, 3, go! Bakit sisa lang yung malakas? Huwag lang isa parang ayan po na yung brothers ito. Parang ginawa natin ito na lang yung tayo uwi. Huwag ano. Sige, sama-sama tayo. Sigaw ninyo yung lakasan niyo ang yung pangalan. 1, 2, 3, go! May naintindihan kayo? Wala kayo naintindihan? May naintindihan wala? Nakaintindi kayo, sa mismo nyo lang kung napakinggan ninyo. Pero ito yung papasigaw ko sa inyo ngayon. Isigaw nyo nga si Jesus. 1, 2, 3, go! Jesus! Balik daw ba na naundahan ninyo? Parang hindi pa rin. Isa pa nga? Jesus 1, 2, 3, go! Jesus! O, sa kamuha natin dito, wala pong iba-iba ang ating nabanggit, kundi pangalan lamang ni Jesus. Pag-prinsipyo po ng Panginoon yung iira, magiging maganda yung takbo ng ating ngayon na buwan. Tama po? Clear kasi siya eh. Pero sigaw natin yung sarili natin pangalan, di mo alam, di mo maintindihan kung ano yung pangalan niya. Liban na lang kung kilala mo siya. Di ba?
Kaya sabi dito mga kapatid, Genesis 6:9, this is the genealogy of Noah. Noah was a just man, a perfect in his generation. Noah walked with God. Isang maganda na para maging matuwid ka, nakasama mo ang ating Panginoon. Sa totoo, maging sa buhay natin ngayon, hindi ka magiging matuwid pag hindi mo kasama ang Diyos. Puro masasama yung gagawin natin. Tingnan niyo po yung mga kasama ng panahon. Hindi naman kasi sila sumusunod sa Diyos, hindi nila kasama ang Panginoon. Kaya kung ano-ano yung kanilang ginagawa, kung ano yung nangyari ng panahon, gaya din ngayon. Pero tingnan niyo mga kapatid, never na nagpa-influensya si Noah sa kanyang pagiging matuwid. Tama? So, una mga kapatid na makikita natin para may pagpatuloy po natin na maging sangunin po natin si Noe ay yung pagiging matuwid natin sa harapan ng Panginoon. Tama po? Okay. So, pangalawa mga kapatid, Noah was a model of unwavering loyalty to God in the face of faithless society. Ayan yung maganda para sa kanya. Diba? So, lahat naman yung maganda. Noah was a model of unwavering loyalty to God in the face of faithless society. Isang magandang halimbawa po siya o modelo yung ating kapatid na si Noah na dito mga kapatid ay sabi niya, si Noe ay isang huwagan ng hindi natitinag na katapatan sa Diyos sa harap ng isang lipunang walang pananampalataya. Wala akong pakialam kung ako at ang aking asawa at aking mga anak kabilang yung sumasamba sa Panginoon. Wala akong pakialam. Pero tayo isang tayo para takot tayo iiwan natin yung iba. Pero si Noe hindi siya takot. Ang importante sa akin ngayon, kasama ko ang Panginoon, kasama ko ang asawa ko, kasama ko ang mga anak ko, nakikinig kami ngayon ng salita ng Panginoon. Tama po ba? Tingnan mo mga kapatid, may mga magulang ba ngayon na kaya pa nilang kakain yung kanilang mga anak sa simbahan? O baka sila yung kakain ng anak nila sa inuman? Di ba? Kung ikaw ay palaging nakikita ng iyong anak na nagiinom, nagsisigarilyo, paglaki nila, masusuwitin niyo? Brother David? Hindi, di po ba? Sasabihin mo, anak, huwag kang mag-inom, huwag kang maglasing kasi masama yan sa katawan. At sasabihin naman ng anak sa'yo, pa, bakit umiinom ka? Masama pala yan sa katawan, masama pala yan sa health. Bakit na nga nanigarilyo? May masama pala yan sa health. Ngayon, sino ngayon yung napukol? Di po ba? Oh. Kaya dito mga kapatid, inyong papansin dito. Tingnan niyo po yung loyalty ni Noe. Di po ba? Isang magandang tingnan sa buhay natin lahat na maglilingkod ako kahit ano yung mangyari. Kahit wala dyan si pastor, maglilingkod ako. Kahit wala yung aking kapatid, maglilingkod ako. Diba? Lagi ko yung sinasabi ko sa aming anak, sa aming Estermita, maglingkod tayo sa Panginoon. Ano man yung palagayan maglingkod sa Panginoon? Di ba? Alam niyo kung sino yung kawawa kung hindi ka maglilingkod? Hindi ang Diyos yung kawawa. Sino kawawa? Ikaw at ako kawawa. Kasi ang Panginoon nagbibigay sa iyo ng pagkakataon, ng biyaya, pero ayaw mo kunin, ayaw mo i-grab yung pagkakataon na yan. Di po ba? Kaya sabi dito mga kapatid sa binabanggit na ito, ay sabi niya sa 8:20, Then Noah built an altar to the Lord. He took some of all the clean birds and animals and he burned them on the altar as offerings to God. Nangyari ito mga kapatid. Nung nasa panahon po, noon mga kapatid, ay nasa bangka po sila noon. Nung natuyo, humupa na po yun, tingnan niyo po yung loyalty. Di po ba? Alam mo pag ikaw ay nasa kamay ng Panginoon, gumawa ka ng arko, gumawa ka ng bangka, kaligtasan po yun ang buong pamilya mo. Pag ikaw ay nasa kamay ng Panginoon, huwag kang matatakot. Kahit ano pa yung baha, nalagpasan pa, yung ilang metro pa po inalagpasan, pinakamataas na bundok. Pag ikaw ay andyan sa Panginoon, huwag kang matakot, maging kalmang ka. Kasi hindi kayo papahamak ng Panginoon. Tingnan mo po yung nangyari sa kanila. Yung loyalty po nila. Di ba? Na habang bumabaha, umuulan, bumulwak yung tubig doon sa ilalim, lahat po ay nagsama-sama sa buong daigdig.
nagbaha. Pero tingnan niyo mga kapatid, pag ikaw ay nasa piling ng Panginoon, tingnan niyo naman mga kapatid, kung tumaas yung tubig na sa ating mga tao, walang masasakyan sapagkat, alam niyo po ba yung nagsarado ng daon kung sino? Sino nagsarado? Base po sa Biblia, sino po yung nagsara? Si Noe? Si Noe yung gumawa, pero sino po yung nagsara ng pinto? Ito yung pinakamatindi mga kapatid. Kasi yung nagsara ng pinto, walang iba kundi ang Panginoon. Ang sino mang nasarahan, hindi na makakapasok. Kahit sabihin pa nila, sabihin natin, may mga buhay pa na lumalangoy at sumisigaw kay Noe. Noe, papasungin mo kami. Mahirap na po yung buksan sapagkat ang Panginoon po yung nagsara. Siya po yung nagsabi na, bumunawin-unaw, tatanggalan ko na sila ng buhay sapagkat ang sasama na nila. Kaya kahit sabihin natin, ang mga tao nun ay nagpakaawa. Kumakatok, halimbawa, Noe, mamamatay na kami. Hindi mga kapatid eh. May magagawa si Noe? Wala pong magagawa. Sapagkat sa totoo lang, ang nagsara po ng arko, ng daog, walang iba, kundi ang Diyos. Ang sinarhan ng Panginoon, walang sino mang makapagbubukas. Ito yung pagkakataon. Huwag yung kailangan na yung ino-offer ng Panginoon sa atin na salvation ay mawala pa sa inyo. Tingnan niyo po yung loyalty niya. Isipin niyo mga kapatid, nung sila ay nasa daog, nag-iisip pa sila na, babalik pa kaya tayo sa lupa? Mapupuhay pa kaya tayo? Tingnan niyo mga kapatid yung Panginoon kung paano niya iniingatan ang lahat ng tao. Sa panahon ni Noe, nung sila ay nasa paggalingan ng Panginoon, hawak sila ng Panginoon. Kaya alam niyo yung naisip ni Noe, after po ng plan na yun, ano ginawa niya? Gumawa po siya ng altar na halugan ang Panginoon. Alam niyo sa bawat mga bagay na pinagtatagumpayan natin, gusto lang kasi natin ng tagumpay, pero sana naman alalahanin natin yung nagbibigay sa atin ng tagumpay. Di po ba? Si Noe ay hindi gano'n. Hindi niya kailanman nakalimutan ng Panginoon. Ano yung kanyang loyalty? Hindi nawala yun. Inalala niya pa ang Panginoon na siya ay nagawa ng altar para paghandugan. Huwag natin maalala ng ang Panginoon dahil ikaw ay walang pera. Huwag lang natin alalahanin ng Panginoon dahil wala kang makain. Huwag lang natin alalahanin ng Panginoon dahil wala kang maisuot. Alalahanin mo ang Panginoon sa mayroong ka o sa wala. Alalahanin mo siya. Tama po ba? Sa panahon niya, tingin niyo po yung baha. Inibiro ko niya mga kapatid. Yung pangambang hindi, ano to? Totoo kayo itong ginagawa ng Panginoon? Isipin niyo 40 nights and 40 days mga kapatid. Isipin niyo mga kapatid, yung ulan na yun, patapos yung bumulwak po yung ilalim ng lupa, ng ating tubig, nagtagpuan po, at lahat po yun, at tumaas ng pinakamataas pa sa pinakamataas na bundok, yung tubig. Di po ba? So, ito yung isang magandang bagay na pangako ng Panginoon. Pero sa buhay natin, sana naman, ano pa rin yung loyalty natin sa Diyos? Yung loyalty ninyo sa akin. Lagi ko yung pinabagay sa inyo, huwag yung loyalty ninyo sa akin. Ang loyalty dapat ninyo ay sa Panginoon, hindi sa amin. Tama po, doon nyo ipakita yung loyalty ninyo. Yun yung pinakamagandang lahat. Pinakamaganda sa lahat ng bagay. Okay? So, ito yung ating nabasa. Pangatlo mga kapatid, Noah was a model of perseverance in the face of a faithless society. Si Noe ay isang modelo ng pagtsatsaga. Ngayon, kung ayaw niyo akong pakinggan, kung ayaw niyo akong maniwala sa akin, sige, siya ay taong matyaga. Matyagang tao. Isipin po yung direkta ng Panginoon. Pahiran mo ng alkitra na sa loob at labas, pahiran mo yung daong. Ito yung sukat niya, 450. Yung taas at yung lapan. Isipin niyo ba mga kapatid kung gaano siya katyaga? Taong pinagpala talaga siya, taong
matuwid talaga siya. Ang tiyaga niya, isipin niyo mga kapatid, Noe, magpapasok ka ng dala-dalawa, babae at lalaki. Isipin niyo yung pagtsatsaga niya. Di ba ba? Yung mga taong nanonood sa kanya, pinanonood lang siya. Tingnan niyo mga kapatid yung naging resulta. Di ba kamatayan? Sige, papasukin mo yung mga dala-dala. Buti pa yung mga hayop pinakinig eh. Yung tao. Di po ba? Magpapasok ka dyan ng mga hayop. Dala-dalawa. Mapalit ka kapatid kapag ikaw ay pinapasok ng Panginoon sa daong ng kaligtasan. Tama di ba? Si Noe ay ganun yung kanyang pagkatao. Hindi siya tipong tao na tinitingnan niya lang yung pinagawa sa kanya na hindi siya ganun. Siya yung talagang work hard talaga siya. Gumagawa talaga siya para sa Panginoon. Di ba ba? Sana namin yung mga ugali natin, yung, kaya? May magtutugay sa simbahan, may magagano sa, wala. Ako na lang. Kasi pinag-uusapan na po dito yung commitment na natin. Di ba? Na kahit ano ba yung mga kapatid, gagawin ko yun, dahil yung isang Panginoon, hindi naman yung kay pastor hindi naman yung sa mga kapatid ang gagawin namin doon, mapasaya namin ang Panginoon, sama-sama kami. Na ako ay magiging instrumento na magsikanta kami lahat doon na kumplito kami. Anin ko naman yung drums kung wala naman mag-drums. Anin ko naman yung gitara kung wala naman mag-gitara. Kaya yung mga masamang tao, wala na siyang pag-aalam kay Noe. Sige, gumawa ka lang din, tingin-tingin lang. Alam niyo sa panahon ngayon, kayo din tinitingnan na lang yung ministry ng Panginoon. Wala nang gustong magtaya. Ang hinahanap ngayon ng Panginoon, yung tao tulad ni Noe. Mapagtyaga. Tao mapagtyaga. Kung ano yung nakikita niya, gusto niyang gawin. Di ba? Ako yung i-encourage ko kayo lahat mga kapatid. Ayaw ko lang na lagi lang yung aking mga anak at aking asawa yung gumawa dito. Hindi maganda tingnan. Baka minsan baka iniisip ninyo sa kanila yan. Sana huwag ganon. Mula pa lang ng umaga, sila na yung gumagawa. Lahat ng hindi ko sila tinataas dito. Kundi dahil nakita ko sa kanila na parang gumawa sa simbahan. Hindi yung layo kung sila lang yung gumawa. Kundi tayo lahat ay gumawa sa loob ng simbahan. Kung paano po binigyan ng direktiba si Noe ng Panginoon, sana hindi lang kami yung nakakaalam nun. Sana kayo din, alam din ninyo kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Kasi ano yan, parang kami lang ba yung binigyan ng direktiba na kami lang yung gumawa? Di po ba? Isipin niyo yung gawain natin mula aluwasan ito. Mayroon tayong downwards. Mayroon tayong Sunday school. Sino na lang yung maganap? Mayroon tayong general Sunday service. Kami lang ba dapat yung gumanap? Ang totoo hindi dapat kami naman ganun tuloy tayong lahat. Bakit ganito, mayroon naman tayo yung service. Yung practice natin, nagaganap pa natin. Yung ating practice paglinggo, hindi. Bulang kasi tayo ng pagtsatsaga. Ito yung gusto natin kunin na mapagtsaga naman tayo. Kahit ano man yung nakikita ni Noe, hindi niyo yung pinanghinaan, bagos pinanghuhugutan niyo yung mga lakas, nagtatapusin, gagawin niya ito. Sige, kung wala kayo, basta gagawin ito. Ilagay niyo sa isip ninyo na lahat tayo ay katotohanan. Kung ano yung kulang, mayroon ba? Huwag ako lang, kasabihin naman ako ngayon. Ugali na namin ito, dala-dala na namin ito yung Mexican Mita, mula pa noon, siya pa'y nalaga at ako'y binata, dala na namin sa buhay namin yung magpuno. Di ba? Huwag kayong mag-isip ng ano, wala kayong masasayang kung ano man yung ibibigay ninyo sa simbahan. Huwag kayong mag-isip, tingnan nyo mga kapit, minsan may naisip akong isang bakit kaya yung ibang simbahan, nakikita nilang kurap yung mga gawa, pero patuloy pa rin sila. Bakit sa ibang simbahan mayroon naman nakikita ng pero bakit ayaw nila magbigay? Bakit hindi nila gawa ng paraan para matulungan yung simbahan? Ano ang tayo niya? Maging kurap, yung nangungurakot, yung mga gawa ng Panginoon? Di ba meron naman kayo napapakinggan mga nangungurak? Hindi lang naman kasi sa gobyerno Pero bakit doon sa mga bagay na dapat natin, bakit hindi natin kayang bigay? Pero doon sa alam natin, bakit hindi natin binibigay? Di ba? Yung effort mo, yung mga binibigay mo, masasayang. Tingnan mo si Noe. Yung effort niya lahat.
Panginoon. Ganun katyaga si Noe. Ganun po siya katyaga sa lahat ng kanyang ginagawa. Pulinong kung ano yung sinabi ng Panginoon, ginawa niya. Ilang araw man yan o ilang taon man yung ginawa ni Noe. Pero andun yung kanyang tiyaga. Ikaw kapatid, ilang taon na yung itatalaga ay atin dito sa mundo na ito. Magtiyaga ka sa Panginoon. Pang-apat, mga kapatid. Noah was a model of obedience to God in the face of Petrish society. Ang mga tao no, hindi na marunong sumunod. Bakit po? Masama eh. Hindi po ba? Dahil masama na yung tao, hindi na marunong sumunod. Kung ano yung gusto nila, yung gusto nila gawin. Ito yung dapat natin ayusin sa buhay natin. Yung tao, wala nang pagpapasakot. Pero si Noe, hindi gano'n. Simple lang ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Gusto niyo pong basahin mga kapatid? Anong sinabi dito? Build a boat of cypress wood for yourself. Make rooms in it and cover it inside and outside with that. Diba? Ay dito, yung sa perseverance pala ito. Ano? So, yung pang-apat mga kapatid, Noe was a model of obedience. Sabi niya dito, ito ang kanyang sinabi. Yung binasa ko kanina sa supporting verse natin dito sa sabi niya, Noah did everything that God commanded him. Diba? Lahat ng inutos ng Diyos kay Noe ay ginawa niya. Diba? Everything. Kung ano yung sinabi ng Panginoon ginawa niya, isang magandang bagay sa tao, yung masunurin. Tignan niyo mga kapatid ng panahon ni Saul. Alam niyo po kung kaninong kinumpara yung matigas ang ulo at yung hindi masunurin. Basahin po ninyo sa unang Samuel 15:22. Kung hinalitulan po siya saan. So basahin natin. Sabi niya bago tayo doon dumako sa mga itong aking babasahin. Basahin niyo po malakas. Ano po ang nakalagay? Pakilakasan po ninyo. Gusto niyo magbasa? Sa unang Samuel? Basahin niyo po. 15:22. Pakilakas. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulang at ang katigasan ng ulo tulad ng pagsamba sa Jesus sapagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Nangyari din dito sa panahon ni Saul. Di ba? Pero tingnan niyo dito mga kapatid sa panahon ni Noe. Sinuway niyo ba ang Panginoon? Hindi. Huwag tayo maging matigas sa ulo. Di ba? Ang Biblia laging mayroong babala. Makinig, magsamba, gawin yung bilhin ninyo gawin para sa Panginoon. Tingnan niyo po si Noe. Hindi nagre-reklamo. Kahit malaki yung kanyang gagawin daong, kahit mayroon pa siyang isasakay na mga hayop, kahit kasama pa ang kanyang asawa at mga anak, nagreklamo siya. Ano kaya yung pagkain nila doon? Di po ba? Kahit puno-puno na yung bigay sa kanya dahil yung mga tao ay masama, wala nang pakialam. Ganun talaga yung masama na tao ay din nakikialam. Kasi wala silang pakialam sa Diyos. May sarili silang buhay. At huwag ninyo gagawin ng mga bagay. Dito sa loob ng simbahan, wala tayong sariling buhay. Ang buhay natin ay sa Panginoon. Tama po ba? Gusto niyo po bang sumunod? Huwag sa akin, sa Panginoon kayo sumunod. Tama ho? Hindi dito dapat tayo ay iba-iba yung isip. Iisa ang ating direktiba na binigyan natin ang karangalan ng Panginoon. Tama ho? Okay. So, sabi niya na sa aking nabanggit, nadadagdagan ba ang ating pagiging matuwid sa pamagitan ng pagsuway? Kung ito po ay nadadagdagan, sabi ko sa inyo kanina, gawin ninyo ang pagsuway parati. Sapagkat sa tingin ninyo na kayo ay nagiging matuwid, no, gawin ninyo. Pero kung yung pagsuway ay magtitingin lamang sa inyo na para hindi kayo kagandahan tingnan ng Panginoon, huwag nyo nagtuloy. Sapagkat ang gusto dito ng Panginoon, ang paggawa ng matuwid ay magbubunga ng matuwid. Ang masama
sa paggawa ng masama ay magbubunga ng masama. At ang bunga ng bangga, kailanman hindi siya magbubunga ng masama. Naunawahan no? Kapatid at kaibigan, darating at darating ang araw itong binabanggit ko sa inyo. Maging matuwid ka sa Panginoon, maging mapagtiyaga ka sa Panginoon. Isang magandang bagay po yun para sa Kanya. Ano pa yung pangalawa natin? Di ba sa pagiging matuwid? Pagiging matuwid, ano pa yung isa? Bago sa pagtiyaga? Pagilagay, magsin. Ang pangalawa ay yung ating loyalty. Dapat ang loyalty natin sa Panginoon, hindi mo kani-kanino. Yung pangatlo ay yung ating pagtiyaga. Ang pang-apat ay yung ating pagsunod. Napaka-importante yung pagsunod, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, sa Biblia na wala idol and disobedience. Yung kalaban po dito. Idols, idolatry, and disobedience. Dalawa po yan. Alam niyo kung ano yung pagkakasalan ng Israel? Dalawa lang. Disobedience and idolatry. Ang huwag natin kayahin. Tama po ko? Nakita niyo po? Lagi kung basahin niyo yung Old Testament, makikita niyo idolatry, disobedience, idolatry, disobedience. Yan yung nangyari po mga kapatid. Pero sa panahon ni Noe, tama. Sa paningin ng Panginoon, siya lang ang tawag ng Panginoon. Okay? Sa ating pagkatapos mga kapatid, sabi dito, ang ilang mga aral na matutuhan natin ay ang Diyos ay makapagbibigay ng daan palabas tungo sa kaligtasan. Okay? Then sabi niya, ang mga tao sa lupa ay nagkaroon ng pagkakataon na magsisi at sumama kay Noe sa arka. Ngunit tumanggi sila. Nakikita rin natin ang mga aral ng katapatan ng Diyos sa talatang ito. Hindi niya iniwan ang pamilya ni Noe sa baha. Sa halip, tuluyang humupa ang tubig at muli silang nakahanap ng lupa. Ganon ang Panginoon. Diba? Dahil pinatunayan ni Noe na totoo ang Diyos. So tingnan niyo po, pinapasok sila sa kaligtasan, andun ang Panginoon, hindi sila ninubayan. Alam niyo ang kapatid tayo ngayon na narito, pag nakita po ng Panginoon tayo matuwid, nakita ng Panginoon ano yung loyalty, nakita ng Panginoon yung pagkatagong mo sa Kanya, nakita ng Panginoon na ikaw sumusunod, di malayo, patulog ka sa Panginoon. Diba? Nakakalungkot lamang kung lahat ng salita ng Panginoon ay hindi natin ginagawa yung ganito mga kapatid. Okay? And then, sabi dito mga kapatid sa talatang ito, sabi niya sa Genesis 8:1, ang lahat ng nasa daong ay nasa pangangalaga ng Diyos. So, naniniwala kayo na narito tayo sa simbahan ngayon ay nasa pangangalaga tayo ng Panginoon. Ito ay gawa ng tao. At ang gawa ng arko, gawa din ng tao na si Noe. Ang simbahan ay ginawa natin. Si Noe gumawa rin po siya. At naniniwala ba kayo na tayo ngayon ay naghawak ng ating Panginoon? Sa loob at labas man ng simbahan, pag ikaw ay nananampalataya, ang Panginoon ay laging naririyan sa atin. Okay? So, nasa atin ngayon ang pagpili. Gusto mong pasayahin ang mga tao o pasayahin ang Diyos sa ginagawa mo? Diba? Ang tao kasi, bakit ko po ito napansin mga kapatid? Mas gusto ni Noe na masaya ang Diyos sa ginagawa niya. Ang tao kasi, mayroong ganito. Gusto niya na pinapalakpakan siya ng tao. Gusto niya na natutuwa ang tao lagi sa kanya. Pero hindi niya napapasiya ang Panginoon. Kaya nasa sa inyo ito ngayon mga kapatid. Kung gusto mong maging masaya ang kaibigan mo, okay, gawin mo yung gusto mong gawin. Pero kung gusto mo maging masaya ang Panginoon, gawin mo yung matuwid na parang ang maging masaya. Kapatid, alalahanin ninyo, ang tao ay piling kakapahamak natin. Pero ang Panginoon, kailanman hindi kanya ipapahamak. Amen? Huwag natin piliin yung pasiyahin yung mga tao sa ginagawa natin. Kundi humanap ka ng paraan na pasayahin ang Diyos sa ginagawa natin. Amen? Huwag iba po yun. Ang tao nagharap kasi na siya ay palagpakan. Pero iba sa Noe. Oo, magiging masaya ako doon, pero gumagawa ako ng masama na sasabihin, ay si Noe, ang galing-galing niya, ang galing niya ng ganito, uminom ng ganito, ng ganito. Ang galing niya, palagpakan natin si Noe. Tagay pa. Diba? Sige, inom ba? O yung
ang galing kagabi ni Bravo. Ang galing naman ni anong garo ni Brother Libuko. Brother Brother Terry. Ang galing niya. Ano ang galing? Ang kanta niya sa inyo mo, ang ganda-ganda ng boses niya. Yung mga gusto niya, parang pagkay ng tao. Alam mo mas maganda? Gumawa ka lang. Ay, ando si Brother Terry sa simbahan at ang Panginoon nakatingin sa kanya at tuwag-tuwa sa kanya. Di mo ba? Hindi yung gagawa ka ng paraan para natin sa mga tao na mga ganito na wala namang kahalan. Yes, yan na pa yung magpapahamak sa iyo na dapat magkaroon ka ng matuwid ng buhay. Okay? Okay, mga kapatid. Ito mga kapatid. Ang pagdating ng anak ng tao ay mahilig tulad sa pagdating ng ang panahon ni Noe. Tingnan niyo po yung talata na itong aking binabanggit mga kapatid. So, Matthew 24:37-39. Pangulo na po ito. Matthew, punta po ninyo mga kapatid. Sa Matthew chapter 24:37 hanggang 39, ito po ang kanyang sinasabi. Tapusin po natin ito dito, ha? 24:37 to 39. Ito ang kanyang sinasabi. Basahin ko po. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at pag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa naong ni Noe. Dumating ang baha na hindi nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Huwag natin hayaan na dumating pa yung panahon na tangayin ka ng agos ng sanlibutan. Kung marami pong tinangay ng baha sa panahon ni Noe, di malayo maging sa pagbalik ng anak ng tao, maraming matatangay sa sanlibutan. At huwag ka sana kapatid. Kasi halos sabi dyan, kahit yung matindi na yung pananampalataya ay pipilitin, akayin at tatangayin sa agos ng sanlibutan. Alam niyo po yung tatangayin? Pag napatanay ka dyan, kung ano lahat ng ginagawa nila, gayon din yung gagawin mo. Pero yung mga tao, ano na sa Panginoon, hindi nila kaya yung sigmura. Isa mga kapatid, sino may mga alagang aso? Sino may mga alagang aso? Lahat? Lahat? Lahat tayo. Ano nakita niyo sa aso? Sana huwag tayo maging aso. Pero, dog lovers tayo, di ba? Pero may isang bagay po dito na hindi dapat natin gawin. Hindi dapat gawin ng Kristiyano. Kung ang Kristiyano ay ikaw ay tinawag na ng Panginoon na rin sa kanya, hindi ko na kayang sigmurain yung dati kong ginagawa. Siguro nakukuha niya yung punto ko ngayon. Hindi ko na kayang gawin pa yun. Hindi ko yan ang kayang balikin pa at kainin pa ng aking katawan. Yung kinakain ko ngayon ay ito na eh. Bakit ko pa yung kakainin na yun? Bagay na yun. Hindi ko na yung kayang gawin. Ang aso, pag siya ay sumusuko, kaya niya pa rin kainin ang kanyang suka. At hindi ka suka, kapatid. Ikaw ay Kristiyano ngayon na kailangan mong mamuhay na nararapat para sa Panginoon. Huwag kang mamuhay. Huwag sana tangayin ka. At pagdating ng tao ay nakita ka naglumalang-lamon diyan sa mga mundong ginagawa. Tulad sa pagdating ng baha, ang dating tao tinangay at kapatid at kaibigan, huwag kang papatakan. Tayo lang. O Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, kami po Diyos ay naririto, Panginoon. Tulungan niyo, Diyos, kami na huwag kami matangay ng agos ng sarili. Kundi matangay kami, Panginoon, ka ng presensya. Panginoon, maraming pong salamat sa mga talatang kami na pag-aralan ng Diyos. Lord, totoo, lahat ng mga nangyaring panahon at panahon ngayon, wala pong pagkakaiba, O Diyos. Naway tulungan niyo kami bilang mga anak ninyo. Naway maging pagiging namin sinuwi, Panginoon. Ang kanyang pagiging matuwid, ang kanyang pagiging matapat, ang kanyang pagtsatsaga, ang pagiging masunurin, Panginoon. Walang reklamo, walang pagkauyang sa lahat at binigay niyo sa kanya. Lord, sensing ng aming buhay ngayon, pipiliin pa ba namin ang gumawa ng mga mapapagawain? Mas pipiliin na namin ngayon, Panginoon, ang gumawa ng mabuti para sa atin. Kung paano pinahalagahan na Noe yung haba ng buhay nila noon, hindi maikumpara yung buhay namin ngayon. Ito na ang panahon na dapat namin ma-realize na gamitin na namin yung bawat taon na mayroon kami sapagkat maiksi na lang yung buhay namin.
Purihin ka, Panginoon, sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ng kasabihan. Amen. God bless po sa atin. So tayo ay dumako sa ating banal na hapunan. At sa lahat ng mga sumusubaybay, ay sama-sama po tayo mag-opinion. At maganda lang po kayo ng maliit na cup. Lagyan po ninyo ng Diyos. At kung may tinapay, wala kayong tinapay, biscuit, mayroon kayong kapiraso po, ay ihanda nyo na rin po at sabay-sabay po tayo mag-communion. So kami po dito sa church at kayo na nariyan na sumusubaybay sa amin. Lahat ng nabautismuhan ay kailangan nyo lang po yung dalawang bagay. Yung tinapay o biscuit or maliit na cup, lagyan niyo po ng Diyos po yun at yun po yung ating gagawin. Okay po? Sige. So, ang bawat isa na naririto, lahat ng nabautismuhan dito sa simbahan, sa labas mo ng simbahan, ay pwede po kayo mag-communion. So, balit, kung kayo po ay hindi pa po nabautismuhan, you're not allowed to partake our communion. Okay po? So, but now, let us pray first. Opo. So, panalangin muna tayo at tinatawagan natin yung ating si Brother Domin at Sister Marlene. So, let us pray first. Hindi tayo ng kapatawaran sa Panginoon kung mayroon na tayo mga nagawang kasalanan para sa mga. So, panalangin po muna. Diyos, kami po'y nagirito para kilalanin ang iyong pagkaya sa iyong pagkakaroon. Salamat sa naman yung mga wali na nagawa namin sa inyo. Hindi na kita at pagdapat sa inyo. Pagawa ko yung Panginoon. Ngayon ay hindi isa. Pag-alala at pagkakaroon at pag-aantay at iyong pagkakaroon dito. Maraming O Diyos, sa makapangyarihan, dinadalayan ko pa ng God yung mga sumusubaybay sa amin. Pagpalain ito sila, Panginoon mga namin in our church, O God. I pray, Panginoon God, na pagpalain niyo ang bawat isa. Na sama-sama kami ngayon, Panginoon God, na upang alalahanin ang iyong kamatayan sa cross at ang iyong pagbabalik, Panginoon God, sa sanlibutan ito, Panginoon, para kunin ang mga sumasampalataya sa inyo. Lord, maraming pong salamat sa ayos sa iyong mga salita. Kami po'y naririto ay nananampalataya, Panginoon God, sa mga ilang pangalan. Pagpalayan niyo ang lahat ng mga sumusubaybay, kapatid namin sa ibang bansa, lahat na naririto, sama-sama po namin kalalahan ng mga bagay. Maraming pong salamat. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, ay kung kayo po ay mayroong Biblia po riyan, ay buksan po ninyo sa unang Korinto pangkat-11, talatang 23 hanggang 26. Ito po yung sinasabi. Ito ang aking tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Isus noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpreparasyo ito at sinabi, ito ang aming katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sa lahat ng mga sumusubaybay, ay hawakan niyo po muna ang iyong mga inumin at yung tinapay. At mamaya po, after po nitong aming pagbigay ito, ay sama-sama po natin kakainin at iinumin yung mga hawak po natin tinapay at saro o yung gabi. Sige po, marami pong salamat.